Malakihang pag-atake ng mga drone sa maraming base ng himpapawid, kabilang na ang ilan na libu-libong milya sa loob ng Rusya. Ang matapang na pag-atake ng Ukraine sa loob ng teritoryo ng Rusya, tinawag na Operasyon Sapot ng Gagamba, ay pinlano ng mahigit isang taon upang targetan ang puso ng strategic bomber fleet ng Rusya. Nasa loob na ngayon ng Rusya ang digmaan at wala nang ibang magagawa si Putin kundi magmakaawa ng awa. Nakikita mo, nitong mga nakaraang linggo, paulit-ulit at sa maraming target na umatake ang Ukraine sa loob ng Rusya, kaya ngayon ay nakiusap na ang Rusya sa United States at United Kingdom na pigilan ang Ukraine. Sigurado akong alam na ng lahat dito ang tungkol sa spiderweb operation ng Ukraine. Simula noon, isinagawa na ng Ukraine ang Spiderweb 2.0. Tinarget nila ang mga jet ng Rusya. Pinabagsak nila ang mga pabrika ng missile ng Rusya, mga oil refinery, at marami pang ibang target. Kaya magsimula tayo sa simula. Narito ang karagdagang detalye tungkol sa Spiderweb 2.0. Isang tren na may dalang hanay ng kagamitang militar ng Rusya ang tinamaan. 13 tangke at mahigit 100 armored vehicles at iba pang sasakyang militar ang nawasak ayon sa Defense Forces ng Southern Ukraine. Ang balitang ito ay unang nagmula sa Ukraine, ngunit ngayon ay nakumpirma na rin ng mga Telegram channel ng militar ng Rusya. Ayon sa ilang Russian blogger, meron silang ulat tungkol dito. Spiderweb 2.0, isa na namang hindi maiisip na kapalpakan ng ating mga espesyal na serbisyo. Wala nang saysay ang manahimik pa. Sinira ng kalaban ang isang lokomotiba na may mga tangke at maraming armored na sasakyan. Sa totoo lang, ang lokomotiba ay parang tren. Sa tingin ko, ibig sabihin nito ay makina ng tren. Sa isang punto, nagsimulang magliparan ang mga takip kung saan ibinubuhos ang butil mula sa mga container ng tren gaya ng hoppers at grain trucks habang umaandar ang mga ito. Doon dumaan ang mga drone na lumipad palabas at inatake ang mga kagamitan na nasa mga platforma ng tren. Isang misteryo kung sinong henyo ang nakaisip na pagsamahin ang tren ng mga kagamitan at mga grain truck. Pati na rin kung paano na itago ng SBU ang mga drone doon ay hindi rin alam. Pero ito ang naging resulta. Ang unang tama ay tinamaan ang lokomotibo. Pagkatapos nito ay nagsimulang bumagal ang tren at tuluyang huminto. Sinira ng kalaban ang karamihan sa mga kagamitan ng walang hadlang. Operasyon Spiderweb 2.0, may dapat managot dito. Ang sitwasyon sa Rusya ay lumulubha dahil pati ang lokal na media ay napipilitang mag-ulat sa mga pag-atake ng Ukraine. Kahit si Putin ay nagsalita na sa publiko na kailangan ng mas magandang depensa para sa Rusya. Ang pangunahing gawain dito ay ang maayos at mabilis na pag-aayos ng mga regulasyon. Gamitin ko na mga ito sa eksperimento, pagsubok at pagpapatupad ng mga mabisang teknolohiya. Hinihimok ko ang mga kasamahan na paspasan ang pag-apruba ng mga nauugnay na plano. Ang isyong ito ay lalo ng kritikal sa pag-unlad ng, halimbawa, mga walang pilotong sistemang panghimpapawid. Alam natin ang mangyayari kung nahuli tayo sa pagmaster nito, kabilang ang mga kontrahakbang laban sa drone. Alam nating lahat ang puntong iyan na nitong mga nakaraang taon, ang aking mga inhinyero at taga-disenyo ay nakagawa ng malaking pagunlad. Ang mga lokal na prototype at modelo ng produksyon ay ipinakita kamakailan sa isang eksibisyon sa Moscow. Sa ilang aspeto, ang mga Russian na drone at mga automatikong sistema ay ilan sa mga pinaka-advanced sa buong mundo. Nangunguna pa sa mga banyagang katulad na ngayon ay kinokopya ng mga dayuhan. Bago magpatuloy, paki-subscribe sa ibaba para manatiling updated sa mga balitang geopolitical na tulad nito. Laganap na ang pagkataranta sa Rusya at ito ang dahilan kung bakit napipilitang magbigay si Putin ng ganitong mga pahayag. Karaniwan, hindi nakasanayan ng pamahalaan ng Rusya ang umamin ng mga pagkakamali o pagkabigo. Pero sa pagkakataong ito, ang operasyong isinagawa ng Ukraine ay isa sa pinakamapaminsalang naranasan ng Rusya at hindi basta-basta maitago ni Putin o maikubli na lang ito. Sa katunayan, isang bagay na hindi nakakatulong sa pamahalaan ng Rusya ay ang patuloy na paglalabas ng Ukrainian Defense Forces ng mga bagong video ng Operation Spiderweb tuwing ilang araw. Kahapon lang,
may panibagong 2 minutong video na inilabas kung saan makikita ang isang Ukrainian drone na lumalabas mula sa estruktura ng bahay na nasa loob ng truck at papunta para atakihin ang airbase. Panoorin natin ito ngayon. Tulad ng nakikita ninyo, ito ang video ng drone na lumalabas mula sa truck na iyon, mula sa estruktura ng bahay. Kaya ang mga driver ng truck na ito ay nagdadala lang talaga ng estruktura ng bahay papasok ng Rusya. Wala silang kaalam-alam kung ano ang kanilang kinasasangkutan. Ang alam lang nila ay kailangan nilang pumunta sa isang gasolinahan at huminto doon, at tulad ng nakikita ninyo, ang tagubilin na natanggap ng driver ay talagang huminto malapit sa isang gasolinahan na malapit sa isang paliparan. Ang mga drone sa loob ng truck ay may tinatayang abot sa 10 kilometro o mga 6 hanggang 7 milya ang layo na kayang abutin. Kaya may distansyang lalakbayin pa bago marating ang airbase. Pero tulad ng nakikita ninyo, ang drone na ito ay malinaw na hindi isa sa mga unang drone sa operasyon dahil may usok na. Kaya maaari nating ipagpalagay na tuloy-tuloy na ang operasyon at nasusunog na ang mga jet. Inaatake na. Kaya ang drone na ito ay mag-iikot lang talaga para magmasid. Ngayon, makikita natin sa footage na halos lahat ng Russian jet ay nakalantad lang sa labas. At iyan mismo ang dahilan kung bakit naging napakawasak ng operasyong ito. Noong una, may mga usap-usapan na ginamit ang artificial intelligence sa operasyong ito. Pero kinumpirma mismo ni Pangulong Zelensky na hindi iyon totoo. Dito makikita natin na umiikot muna ang drone sa base. Hinahanap ang isang bomber na hindi pa natatamaan. Pagkatapos, inatake nito at tinapos ang huling bomber. Sa kasamaang palad kay Putin, hindi lang iyon ang masamang balita. Ngayong araw, may balitang isang Russian fighter jet ang pinabagsak ng Ukraine. Noong ika-7 ng Hunyo, pinabagsak ng Ukrainian Air Force ang isang Russian Su-35 fighter jet na nagkakahalaga ng humigit kumulang 85 milyon sa Kursk region. Usap-usapan na nangyari ito sa gitna ng isang labanan ng air-to-air missile. Narito, aktwal nating makikita ang kuhan ng mga labi ng bumagsak na eroplano. Narito ang isa pang malapitan na kuhan ng Su-35 matapos mapatay ang apoy o matapos itong tuluyang masunog. Ngayon, marami pa tayong aktwal na kuhan ng mga refinery at pabrika ng Russia na inaatake at sinisira ng mga drone ng Ukraine. Pero bago tayo pumunta dyan, gaya ng alam ninyo, ang bagong German Chancellor ay kamakailan lang bumisita sa Estados Unidos at nakipagkita kay Pangulong Trump sa White House. Magandang balita ito para sa Ukraine dahil ang Germany ay isa sa pinakamalalakas na sumusuporta sa bansa mula nang magsimula ang walang saysay na pananakop ni Putin. Ang pagpunta niya sa White House ay magandang balita dahil maipapaliwanag niya kay Pangulong Trump at sa administrasyon ang kahalagahan para sa kanluran na patuloy na suportahan ang Ukraine sa laban nito kontra Russia. Dahil, gaya ng alam natin, hindi titigil si Putin sa Ukraine. At alam ko na sinasabi niya na wala siyang balak na atakihin ang ibang bansa. Pero dito natin kailangang tandaan na 10 taon lang ang nakalipas. Sinasabi rin niya na wala siyang balak sakupin ang Ukraine. Kaya kay Putin, kailangan nating mag-ingat na huwag basta maniwala sa sinasabi niya ngayon, kundi tingnan ang mga kilos niya kung ano ang inihahanda niya. At naniniwala siya na ang Russia ay nasa digmaan na laban sa kanluran. Kaya kahit ayaw maniwala ng kanluran na nakikipaglaban na ito sa Russia, kumikilos ang Russia na parang nasa digmaan na talaga sila. Ayaw natin na sumali ang Ukraine sa NATO. Gusto nating kunin ang Crimea. O baka hindi lang tayo magkasundo tungkol sa pera, gas, asukal. Ano ba talaga ang pangunahing problema sa pagitan natin at ng Ukraine? Una sa lahat, hindi natin gustong kunin ang Crimea. Kalokohan yan. Kapag nagsimula tayong kumuha ng kahit ano mula sa iba, siguradong may mawawala rin sa atin o may kukunin din mula sa atin. Sa kahit anong kaso, magdudulot tayo ng pagbabago ng mga hangganan sa buong dating Unyong Sobyet na hindi na natin kayang bawiin. May 4 na pinagtatalunang lugar sa teritoryo ng Federasyon ng Rusya. Gusto kong malaman ang mga ito. Yan ang una. Pangalawa, ang asukal at gas ay pangalawa lang.
May pangatlong aspeto kung saan posibleng magkaroon ng hindi pagkakaunawaan. Pero, yun lang ba? Walang iba? Hindi pagkakaunawaan? Anong pangunahin problema ng sanang pananaw ko ay ang mabigat na pamana ng imperialismo ng Rusya. Hindi malamang na dahilan, naniniwala pa rin ang lahat na imperyo pa rin ang Rusya. Kayong sir mga pumapalakpak, makinig sa akin ng mabuti. Lahat ay naniniwala na imperyo pa rin ang Rusya at tinatrato pa rin ito bilang isa. Pero matagal nang hindi totoo yan. Malinaw na nagpapakita ang ganitong video na hindi mapagkakatiwalaan ang mga salita ni Putin. Ang tanging naiintindihan ng Rusya ay lakas. At kung gusto talaga nating maiwasan ang digmaang ito, ang tanging paraan sana ay kung miyembro ng NATO ang Ukraine. Ito mismo ang sinasabi ng German na Chancellor sa lahat. Madalas sabihin ng Pangulo na hindi sana nangyari ang digmaang ito kung siya ang nasa White House. Sumasang-ayon ka ba doon? Sa totoo lang ba ito ba isang teorya o haka-haka daw ba tama o badli? Pero nangyayari na ang digmaang ito ngayon at kailangan nating harapin iyon at kailangan nating lutasin ito ngayon. Walang saysay na pag-usapan pa ang nakaraan. Kaya sa inquiry kanan to, kuning naing miyembro ng NATO ang Ukraine na inaplayan noong 2008 at sinuportahan iyon ng mga Amerikano, ngunit tumutol ang mga gobyerno ng Pransya at Alemanya, maaari mong isipin muli kung mangyayari pa ba ang digmaang ito. Noon ang Ukraine ay isang malaking nuclear na kapangyarihan. Sila ang ikatlong pinakamalaking nuclear na kapangyarihan sa mundo at pumayag silang alisin lahat ng kanilang mga sandatang nuklear. At pagkatapos nun, inatakit ng Rusya ang Ukraine. Mangyayari kaya ito kung may mga sandatang nuclear pa sila noon? Maaari mong ulitin ang tanong. Hindi nangyayari na ang digmaang ito at kailangan nating itigil ito ngayon. Ito ang ating tungkulin. Sa kasamaang palad para sa Rusya, maling hinusgahan ni Putin ang lakas ng militar ng Ukraine at ang lakas ng militar ng Rusya. Una, naniwala siya na hindi talaga lalaban ang Ukraine laban sa pagsalakay ng Rusya. Nagkamali siya. Pangalawa, naniwala siya na ang Rusya pa rin ang pangalawang pinakamalakas na militar sa mundo. Well, nagkamali rin siya doon. At patuloy na pinapatunayan ng Ukraine sa mundo na ang Rusya ay isang papel na tigre lamang. Ang Rusya ay isang bigong estado na siniseryoso lang ng iba dahil sa pagkakaroon nito ng mga sandatang nuklear. Sa katunayan, sa unang pagkakataon kamakailan lang, matagumpay na na-target ng Ukraine ang isang Russian Iskanders bago ito mailunsad. Halos imposible silang harangin at napakadelikado. Tinamaan ng Ukraine ang 3 launcher ng ika-26 Rocket Brigade habang inihahanda nila ang pag-atake sa Kiev. Sumabog ang isang launcher. 2 ang malamang na nasira. Bawat Iskander system ay nagkakahalaga ng hanggang $100 milyong at ang bawat misil ay umaabot ng hanggang $3 milyong. Heto ang video ng pag-atake ng Ukraine. At hindi lang ang mga sistema ng paglulunsad ng mga misil ang tinatarget ng Ukraine, kundi pati na rin ang mga imbakan ng bala at mga base na nagtatago ng mga misil bilang reserba. Noong gabing iyon, isinagawa rin ng Ukraine ang isa pang pag-atake sa paliparan ng Buransk ng Russia. Doon, iniimbak ng Russia ang mga Iskander-M na misil. Bawat buwan, humigit kumulang 65 misil ang ginagawa ng Russia na nagkakahalaga ng 3 milyon bawat isa. Kaya malinaw na ang pagtama sa imbakan ay pagtama sa Russia kung saan ito pinakamasakit sa bulsa nila.